Francesca's POV. Tahimik ang Sabado ng umaga, nakaupo ako sa sofa at nakikipaglaro kay Liam, habang si Danica ay nakahiga sa isa pang sofa. Walang tigil sa pagbibigay ng mga ideya kung paano namin gugugulin ang araw na malaya kami. Hindi na lingguhan ng mga meeting sa bahay ni Floyd. Ginagawa lang kung may mahalagang sasabihin si Mr. Juarez. Kaya ngayong araw na ito, malaya kami at natatawa habang nagpaplano kung anong gagawin namin. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng cellphone ko. Kinuha ko to mula sa counter at napaawa ang labi ko na makita ang caller ID. Mula sa opisina ng doktor na kilalang kilala ko, hindi ko inaasahan ang tawag na yon. Kaya kagad akong kinabahan. Hello? Maingat kong sagot. Hi Francesca, si Elsie to, sekretarya ni Dr. Molina. Kamusta ka? Nahuli ako ng kanyang masayang tinig. Mabuti naman, salamat. Ikaw? Ayos naman ako, tumawag ako kasi napansin kong file mo habang inaayos ko mga record dito. Hindi ka na bumalik para sa huling appointment mo. At Francesca, 2 buwan ka nang walang coverage para sa contraceptive shots mo. Kung gusto mo, nandito si Doc ngayon at pwede kitang isingit. Parang mga batong lumubog sa tubig ang mga salita niya. 2 buwan? 2 buwan na ba? Umiikot ang isip ko, nagbibilang pa atras, pilit inaalala ang mga petsa. Nanlamig ang sikmura ko, bago ko pa maunawaan, kinuha na ni Danica ang telepono mula sa nanginginig kong mga kamay. Matapos ang mabilis sa usapan, binaba niya yun at lumuhod sa harap ko. Bilang kaibigan ko, mas naging protective si Danica sa akin. Simula na maghiwalay kami ni Floyd, alam niya kaagad na may mali. Francesca, huminga ka. Tingnan mo ko. Inhale, exhale. Mahigpit niyang hinawakan ng mga kamay ko. Ginagabayan ako hanggang sa muling pumasok ang hangin sa mga baga kong tila kinakapos ng hininga. Mahina akong ibinulong, maputla. Danica, 1 buwan na nakalipas. Sa elevator. Alam ko, lalo niyang hinigpitan ng hawak sa akin. Kaya pupunta tayo sa doktor ngayon din. Maligo ka na, magbihis. Tatawagan ko si Richard para bantayan si Liam. Gather yourself, okay? Makalipas ang kalahating oras, nasa kotse na kami. Si Liam ay naiwan kay Richard bagaman halatang nag-aalala siya. Hindi na rin siya nagtanong pa. Mabuti na lang at walang sinabi si Danica sa nobyo niya bilang paggalang sa privacy ko at sa kalagayan ko. Sa ospital, hawak niya pa rin ang nanginginig kong mga kamay at mahina niyang bulong. Ano man ito, sabay nating haharapin. Gaya ng dati, may luhang pumatak sa pisngi ko. Masaya kami sinalubong ni Elsie sa reception. Ang kabaitan niya lalo lang nagpatindi ng bigat sa dibdib ko. Kunti lang daw ang pasyente ngayon kaya sakto na pumunta kami. Inalok niya ako ng tsaa para kumalma. Maya-maya bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Molina na may pamilyar na ngiti. Mga dalaga ko, mabutit nandito kayo. Mahigpit siyang niyakap ni Danica. Close siya sa tiyuhin ni Richard. Tito, ang tagal na nating hindi nakita. Naghatid ng ginhawang kanilang kwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay. Pero kagad din napunta sa akin ang atensyon niya. Francesca, kamusta ka? Ang totoo, shock ako. Nakalimutan ko isang mahalagang bagay. Nanginginig ang tinig ko, mahinaw siyang tumango. Sige, aalagaan ka namin. Sa loob ng kanyang opisina, ang mga tanong at biro niya unti-unting nagpakalma sa akin. Ngunit nang gawin niyang pagsusulit, siya na din ang nagmungkahi na padaliin namin ng resulta. Muling bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang isa na namang panibagong hamon sa buhay ko. 1 oras ang lumipas bago siya bumalik. Nakaupo kami sa lounge, may kape at sandwich na halos hindi nagalaw ni Danica. Nang bumalik si Elsie dalang mga papel, nakita ko kagad sa mukha ni Dr. Molina ang sagot bago pa siya magsalita. Francesca, buntis ka. Banayad ang tinig niya pero umikot ang mundo ko. Nagdilim ang paningin ko. Bahagya ako nalang narinig ang hingal ni Danica bago tuluyang dumilim ang paligid. Pagmulat ko, nasa sofa na ako. Sinusuring pulso ko ni Doc habang nakasilip si Danica. May halong gulat at tuwa ang ngiti niya. Magiging ninang nako ulit. Bulong niya, puno ng saya na naghatid sa akin ng tawa, kasabay ng mga luha. At least ngayon, alam ko na kung sinong ama, mahina akong biro. Nagkatawanan kami. Bagamat may halong pagkalito ang akin, malambing ang tingin ni Dr. Molina sa akin para ko na rin siyang ama. Malakas ka, Francesca. Malalampasan mo to. Tulad ng dati, ako nang bahala sa lahat ng kailangan mo. Tumango ako, ngunit garalgal ang tinig ko nang lumingon sa matalik kong kaibigan. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi niya pwedeng malaman to. Nagatubili si Danica.
Francesca, alam mo naman na hindi marunong magtago si Lucas ng lihim. Lalo na kay River at kapag nalaman ng mga girls to. Ako nang bahala sa kanila. Hindi niya na dapat pang malaman. Ikakasal na siya. Hindi ko sisirain ang buhay niya dahil lang nabuntis niya ako. Naningkit ang mga mata ni Dr. Molina sa likod ng salamin niya. Iha, may karapatan siyang malaman. Hindi ako pwedeng magdesisyon para sa'yo pero bihirang lihim na nanatiling nakatago. Sana'y alam mo yan. Bago ko pa masagot, nabanggit niya tilang kaswal. Nandito rin ako ngayon kasi nagtanong tungkol sa ilang bagay sa DNA. Posible kayong magkabanggaan sa labas paglabas ninyo sa opisina ko. Nanigas si Danica. Ano raw? Pakiulit nga po, Tito. Napabuntong hininga ang doktor. Parang napasobrang sinabi niya sa amin. Hanggang dyan na lang munang masasabi ko. You know, doctor-patient confidentiality. Nagpaalam na kami ni Dr. Molina at alam kong wala siyang pagsasabihan na nangyari. Umalis kami dalang reseta at pangako ng pananahimik. Gumaan ang pakiramdam ko nang lumabas kami. Salamat at hindi ko siya nadatnan doon. Kahit paano'y mabait pa rin si Lord sa akin. Pero bago pa ako makatalikod mula sa desk, natigilan ako. Nakatayo si Floyd sa harap ko at nakayakap sa braso niya ang fiancé niya. Floyd's POV. Felicity, nasa bahay ka ba? Agad kong tanong nang sagutin ng babae ng tawag ko. Gusto kitang isama lumabas. Halos mabingi ako sa tili niya na puno ng tuwa. Siyempre, labis siyang natuwa sa ideya na makakalabas siya kasama ako. At yun ang inaasahan ko. Simple lang ang plano ko. Susundin ko siya na kunwari para sa isang date pero diretso kami napupunta sa klinik ni Dr. Molina at sisiguraduhin kong hindi siya makakaalis na kinakailangang pagsusuri. Kung tatanggi siya, tatawagan kong abogado para siyang magpilit. Sa ayaw at sa gusto niya, mangyayari to. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya ng bahay na tila batang nagdis para sa costume party. Nakasuot ng puting bestida at rosas na bota. Pinilit kong umiti kahit na asiwang-asiwa ako. Sumakay ka na. Darling, sobrang excited ako. Saan tayo pupunta? Sabihin mo na, please. Bulalas niya sa kanyang nakakairitang tono. Ikaw ha? May pa-surprise ka pang nalalaman ha? It's a surprise. Pero una, isang kondisyon. Ano yun? Cellphone mo, ibigay mo sa akin. Ayoko maabala tayo at alam mo naman na hindi kita tanatanta na makaibigan mo sa tawag. Umismid siya ng todo. Pero magkakasakit ako nang wala ang phone ko. I need to update my social media followers. Ngayon pa na-excited silang lahat para sa family natin. Kung hindi mo ibibigay, kakanselahin ko na kagad ang araw natin. Malamig kong sagot. Gusto ko ng oras na tayo lang dalawa. May sandaling pag-alinlangan sa mga mata niya pero sa huli, inabot din niya ito. Pinatay ko ang phone at sinilid sa bulsa ko. Ang buong biyahe namin ay napuno na nakakairita niyang boses. Ang dami niyang sinasabit lahat ng yun ay kailangan kong tiisin. Kahit na gustong gusto ko siyang itapon sa labas. Agad na sumama ang loob niya nang tumigil kami sa ospital. Wait, this is a hospital. Bakit tayo nandito? May kukunin lang ako sa kaibigan ko sa loob. Sandali lang to. Kaswal kong sagot. Halika, gusto kitang ipakilala sa'yo. Siyang magiging best man natin at hindi si Hugo. Halos mabingi ako sa tili niya na muling sumabog. Nakakapit pa sa braso ko nang pumasok kami. Pero bigla ko napatigil sa paghakbang dahil kay Francesca. Nandun siya kasama si Danica sa reception. Maputla siya, tila pagod na pagod. Ang makita siyang ganun ay tumarak sa dibdib ko. Francesca, ayos ka lang ba? Hindi ko maiwasang itanong. Mabuti naman ako, salamat. Halika na Danica, mabilis niyang sagot at malamig ang mga mata. Agad naman dumikit si Felicity sa akin. Tara na darling, gusto ko na makilala ang kaibigan mo. Sinuklian ako ng matalim na tingin ni Danica habang dumaraan sa harapan ko. Seryoso ka ba, Russo? Bulong niya na may palalait. Bago pa ako makapagsalita, dumating na si Dr. Molina. Mainit ang pagbati, tinanong kami na pumasok. Sa loob ng pumasok ang mga nurse, agad na nag-alma si Felicity. Ano to? Hindi ako magpapatest. Sinabi ko na sa'yo noon pa. Oh darling, magpapatest ka. Sagot ko na may pilit na lambing. Requirement lang mula sa testamento ng ama ko. May kinalaman sa prenup ito. Mga check-up lang, wala yan. Patay ng tatay mo, singal niya. Alam ko, pero kung hindi ko susundin, mawawala ang lahat. Pera, bahay, kumpanya. Gusto mo bang maghirap ako? Gusto mo bang sa charity na lang mapunta ang lahat ng pinaghirapan ko? Tinapunan ko siya ng pinakapanipaniwalang tingin. Konting blood test lang. Nakatukod ang braso niya. Hindi ko to gusto. Gusto mo bang tawagan ng abogado? Para mas maunawaan mo. Tanong ko't kagad kung dinaya lang number niya bago pa siya tumutol.
Sa kabilang linya, piniliwanag ng abogadong mga pekeng termino gamit ang komplikadong legal na pananalita. Sa huli na paniwala siya at bilang panghuli, inihain ko ang pain. Pagkatapos ito, pupunta tayo sa bahay ng mga magulang ko. Doon tayo titira kasama na magiging anak natin. Ano sa tingin mo? Muli sumabog ang tili niya. Halos yumanig ang dingding. Yes, darling. Sa wakas, tama ng iniisip mo. I know you'd come around. Sa wakas, mahina kong tugon. Oo, sa wakas. Inilahad niyang braso niya at kinuha ng mga nurse ang dugo. Bumaha sa akin ang ginhawa. Natapos ang unang balakid. Pagkatapos, kinamayan ko si Dr. Molina. Salamat, Doc. Ikinararangal ko na ikaw maging best man namin. Kumikislap ang mga mata niya na may halong biro. Floyd, akin ang karangalan. Hindi ko palalampasin ito. Lumabas si Felicity na tuwang-tuwa. Kumakaway pa na parang matagal na silang magkaibigan. Inakay ko siya pabalik sa kotse. Habang iniisip ng susunod kong galaw, sa daan kunwari dumaan kami sa bahay ng mga magulang ko, pero nagkunwari ako na nakalimutan kong susi. At gaya ng inaasahan, tumunog ang cellphone ko. Umuwi ka kagad, malakas na boses ni Hugo sa speaker. Urgent, gusto ko na mga kliyente natin sa New York ng video call. Hindi pwedeng ipagpaliban to, may gusot sa kumpanya. Kailangan kita. Napabuntong hininga ako na tila nagdadalawang isip. I'm in the middle of something. Hindi po pwedeng ikaw na muna. Hindi pwede. Tayong mawawalan ng deal. Umuwi ka na kagad. Pagkababa ko ng tawag, tinignan ko si Felicity na kunwari puno ng pagsisisi. Felicity, pasensya na. Trabaho. Ihatid na muna kita. Babalik tayo bukas. Nagmukha siyang nakasimangot pero kagad din siyang gumaan ng loob nang ipaalala ko na nakita niya ng magiging best man at ang bahay na titira namin in the future. Pero pagdating ko kay Nayugo, bumagsak ang maskara ko. Bakit nandun sina Francesca at Danica sa klinik ni Dr. Molina? Mariin kong tanong. Anong nangyayari sa kanya? Kumulat ang noon ni Richard. Hindi ko sigurado. Hiniling na ni Danica na bantayan ko si Liam habang dinala niya si Francesca sa tiyuhin ko. Ilang araw na rin kasi na hindi magandang pakiramdam niya at kanina parang mas lalo siyang mahinang pagbalik nila. Anong hindi mo sinasabi sa akin, Richard? Pinilit ko. Nagkatubili siya. Ayaw niya ng ospital. Ganyan lang siya kapag, wala na. Kalimutan mo na. Hindi yun basta wala lang. Alam ko na may mas malalim pa na dahilan kung bakit nandun siya. At unti-unting kumirot ang dibdib ko sa kaba. Sana lang ay ayos siya. Mahinang sabi ni Hugo pagkatapos ay ngumisi. Pero sabihin mo nga sa amin, kumustang romantic outing mo kasamang fiancé mo? Nagtawanan silang lahat, pero hindi ko kayang makipagsabayan. Nasa ibang lugar ng isip ko, kay Francesca at sa kalagayan niya. Francesca's POV. Magulong buong weekend ko, pilit kong pinapakalmang isip ko pero lalong bumibigat ang lahat ng iniisip ko. Nung linggo nagkita kami ng mga kaibigan ko at sa wakas sinabi ko ng totoo sa kanila. Hindi ko rin naman kayang ilihim sa kanilang totoo dahil malalaman at malalaman din naman nila. Hindi pa man nagtatagal ay nag-away na sila kung sino magiging ninang sa binyag. Agad na natanggal si Danica. Ninang na siya ni Liam. Pumayag lang siya nang sinabi kong lahat sila ay magiging ninang ng anak ko dahil baka yun pang pagsimula ng away naming lahat. At hindi ko hayaan na mangyari yon. Hiningi ko rin kay Isla na wag na munang sabihin kay Leo ang tungkol sa pagbubuntis ko. Gusto kong ako mismo magsasabi sa kanya. Isa-isa silang nangako ng katahimikan. Lahat handang itago ito kay Floyd dahil sang-ayon sila sa desisyon ko. Lahat din sila nangako na magiging bahagi sila ng buhay naming mag-ina. Pagdating ng Lunes, wasak na ako. Pagod, lutang at halos hindi ko na maimulat ang mga mata ko. Pakiramdam ko ay ang bigat ng talukap ng mga mata ko at tila kulang ang 8 oras ng tulog ko kagabi. Hey, wake up! Halika, humiga ka na muna sa sofa sa opisina ko. Mahinahong boses ni Yugong pumukaw sa akin. Pumikit-pikit ako, tinangat ang ulo mula sa mesa. Anong nangyari? Nakatulog ka. Magpahinga ka na muna. Sa totoo lang, dapat bigyan na kita ng ilang araw na bakasyon. Nakatulog ako? Bulong ko at saka ako napuno ng inis sa sarili. Siguro dahil lang sa stress ito. Pasensya na. Pero sa loob-loob ko, alam ko ng dahilan kung bakit takaw tulog ako. Dapat magpatingin ka sa doktor. Maputla ka na parang papel. Baka anemic ka. Kumakain ka ba ng maayos? Inalok niyang braso niya at kumapit ako doon dahil bahagyang nahilo ako. Sa totoo lang halos hindi ako makakain. Pumayat na ako. Pag-amin ko't nakasandal pa saglit sa balikat niya bago ko biglang iniwas ang ulo. Saka ako napatigil. Ano nga mo yun? Amoy. Perfume ko lang. Pareho lang naman sa dati. Hindi masyadong matapang ngayon. Irap ko.
Pumasok bigla si Jackie. Malamang inapansin niya na wala ako sa desk ko. Nahuli niyang kunot ng ilong ko. Ano problema? Sabi niya na mabaho ako. Reklamo ni Hugo na medyo na-offend. Imposible, ikaw ng pinakamabangong lalaki na kilala ko. Mas mabango ka pa kay Jaime. Biro niya, kunwari inamoy si Hugo. Hindi, mabango ka naman. Hindi ba para sa'yo? Overpowering ang amoy niya? Tanong ko ulit. Baka dahil lang yan sa hindi ka kumakain ng maayos. Nagiging sensitive ng pandama mo. Paliwanag ni Jackie. Magpahinga ka na muna sa opisina ko, giit ni Hugo. O-order ako ng pagkain. Anong gusto mo? Chocolate cake? Agad na sagot ko. Biglang lumiwanag ang mga mata ko. Natawa siya habang palabas ng opisina niya at tinulungan naman ako ni Jackie na makahiga. Ilang oras ang lumipas bago ako nagising at gaya ng pangako niya, nandoon ang isang hiwa ng cake. Nilantakan ko kaagad saka nagayos ng sarili bago tinawag si Jackie para sa kape. Kinain mo na ang cake? Tanong niya at parang kinakabahan. Oo, sobrang pagod na kasi. Inalok ako ni Hugo ng break at sa tingin ko tatanggapin ko na. Siguro nga tama yon. Napapansin na ng mga lalaki na may kakaiba sa'yo. Babala niya.